Hello mga kabimeg, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome sa ating Itanong Mo Kay Doc. Today is May 8 and excited akong lahat kasi last week kami ay galing sa Mindanao. Maadjong hapon ninyo tanan din ha, Midsayap, Coronadal, and Kidapawan. Alam ko marami sa inyo ang sumusunod dito sa ating Itanong Mo Kay Doc. At kaya namin to binalik uli kasi marami sa inyo ay bumabalik na uli sa pag-aalaga ng baboy. Kaya talagang sabi nyo, marami kayong mga tanong doon sa Q&A, sa seminar natin. Alam ko hindi ko kayang masagot lahat ng tanong ninyo. And sabi ko nga sa inyo, dito tayo. Pag meron kayong tanong sa inyong pagbabalik sa pag-aalaga ng baboy, dito nyo pwedeng itanong. So welcome uli. Again, pwede nyo i-type ang inyong mga questions dito sa comment sections. Sa mga bagong classmates natin dito sa ating Itanong Mo Kay Doc, welcome. Ito po ay dito sa Alagang Bimeg Facebook page. At ngayon, alam kong tag-init. Alam ko, pag tinignan yung mga baboy, kung tayo naiinitan, alam kong mas lalo ang mga baboy natin. Tingnan yung mga baboy ninyo. Unang-una, yan ay mga mapuputi. Kaya pag nainitan yan, walang mga panangga yan sa init ng araw. Pangalawa, alam nyo ba, ang mga baboy ay walang sweat glands. Kung tayo nga, pag pinapawisan tayo, ang reaksyon natin, pawisan tayo, di ba? So nakakahinga yung ating katawan. Ang mga baboy, walang sweat glands. Kaya ang paraan nila para relax sila at makapag-exhale ng init ng kanilang katawan ay nagpapanting sila, di ba? So pag sila nagpapanting, lalong nagkukonsume yan ng energy, kaya nangihina sila at nagde-dehydrate, kaya nangihina sila lalo. At pag tinignan mo, isa pang kondisyon ng mga baboy, makapal ang kanilang taba. Kaya kung meron mang talagang apektado sa init ng panahon, pinakakawawa ang ating mga baboy. Kaya kailangan talagang lagyan natin ng proteksyon at talagang panangga ang mga baboy natin laban sa init at stress na dulot ng panahon ngayong summer. Kaya unang-una, ang pinakamadali, hindi yung magbigay ng mga suka or ano ba yung mga ginagawa, mga sugar, o di kaya may iba talagang meron pa nagbibigay ng honey, kasosyal naman, di ba? Meron tayong pinakamadali, pinaka-affordable na kombinasyon ng Elec-V at multivitamins. Yung Elec-V natin ay pure electrolytes. Yan ay sodium, potassium, talagang direct yung magre-replace sa nawawalang electrolytes ng baboy natin ngayong tag-init. Yan ay mabibili sa ating suking tindahan. At para may partner na pampaganang kumain at pampatibay ng immunity ang mga baboy natin ngayong tag-init, sabay natin ang Elec-V ng ating Multi-V. Yung combo na yan, isang sachet ng Elec-V, isang sachet ng Multi-V, isabay mo yan sa isang galong tubig at ipainom mo sa mga baboy natin for 5 days. Hindi pwedeng isang beses lang, di ba? Pag nagba-vitamins nga tayo, diba, tuloy-tuloy naman tayo na umiinom. Ganon din sa mga baboy natin. At least minimum 5 days para maramdaman ng baboy natin yung epekto ng electrolytes at multivitamins at mabigay niya yung suplemento na kailangan natin. Again, dun sa Elec-V natin, yun yung ating electrolytes, puro, no? Yung ating sodium, potassium, electrolytes, yun yung laman ng ating Elec-V. At doon naman sa ating Multi-V, yan yung mga pampaganang kumain ng mga B-complex vitamins, di ba? Kasi walang ganang kumain yung mga biik at mga baboy natin. Lalo na mga inahin, di ba? Na kailangan gustong kumain kasi yung mga inahin talaga, sila yung pinakamakapalang taba, sila yung pinakamalaki ang katawan, sila talagang hirap na hirap ngayong tag-init. So, ang epekto nun, yung gana ng kain, yung gatas, bumababa, and syempre, yung kanilang lakas na kailangan nila sa pagpapasuso ng kanilang mga biik, yun talagang naapektuhan ngayong tag-init. And of course, minsan din, kapag kabuntis, sila yung mga naagasan, sila yung mga nag-abort, or sila yung mga nagre-reheat uli. So talagang, ngayong panahon na ito, tutok tayo. Alam nating mainit ang panahon, kailangan mag-supplement tayo ng ating kombinasyong Elec-V at Multi-V. Liban pa dyan, ano ba yung mga kailangan gawin? Kailangan mas madalas ang pagpapaligo natin. Di ba? Tayo nga, naiinitan. Kailangan nating maligo. Lalo yung mga baboy natin, no? Yung mga lugar, gaya namin sa Bohol, na walang tubig masyado, kung nagtitipid kayo sa tubig, kahit yung batok lang basain ninyo para hindi masyadong access sa tubig, pero nalalamigan yung thermodynamics ng mga baboy natin. Of course, yung mga
kurtina, yung mga sako na kadalasang nakaka-block doon sa daloy ng hangin ng ating mga babuyan, itaas nyo po yun, tanggalin nyo yun para yung hangin ay makakapasok, makahinga yung mga baboy, at yung mga toxic gases ay makakalabas. Okay? So yun yung mga basic, pagpapaligo, regular, pagpaipinom ng tubig, kailangan 24 hours ang tubig ngayong tag-init, no? Kasi talagang yan ang mga makakatulong para makasupport tayo laban sa tag-init sa ating mga baboy. Klaro ba yon? Importante yon para wag bumagsak ang timbang, magana ulit ang kain ng mga baboy natin, at maayos ang tubo nila kahit ngayong tag-init. Alright? Ready ba kayo sa mga tanong ninyo? Sabi dito, ready na raw. Sabi ng ating mga community managers, ang dami na raw tanong. So, tingnan natin yung unang question natin. Naka-flash na sa inyong mga screen para may guide kayo. Basahin natin, okay? Ang unang tanong natin ay mula kay Cha Aban. Ang tanong ni Cha ay, Doc, ano ang magandang vitamins para madaling mag-cycle ang mga inahin? Okay. Pag-usapan natin yung cycle, okay? Ang isang cycle ay 150 days. Meaning, mula nang binulugan mo yung baboy mo, hanggang 150 days, dapat meron ka ng mga biik na hindi bababa sa 12. At naiwalay mo na yon, ready na ulit magbuntis. So yan ay 150 days. So 114 days yung pagbubuntis. So kailangan pag-breed mo, sigurado magbuntis para hindi sayang. Okay? So 114 days yon bago manganak. Tapos, pagkapanganak nun, minimum nun 28 to 30 days. So 114 plus 30, yun yung additional days mo. Tapos dapat, bago mag 6 days, ay naglanding na uli yan. So yun yung 150 days. Huwag mong patagalin yon. Kasi pag tumagal doon, talo ka. Kain ng kain yung baboy mo, tumagal ang pagbubuntis, tumagal ang pagpapasuso, at tumagal ang paglandi uli. Talo ka nun, no? Kasi gusto natin maglandi uli yung mga baboy natin para marami kang mga biik. So again, ang isang cycle ay hindi tatagal sa 150 days. Now, ang tanong ni Ada ay ano bang mga vitamins para hindi tumagal yung mga cycle na yon? Importante yon, no? Yung mga vitamin supplementation. Sabi natin kanina, ang multivitamins ng San Miguel Animal Healthcare ay 2. Depende yan sa sistema ng pag-alaga ninyo. Kung kayo ay medyo matagal nag-alaga ng baboy, sanay na kayong mag-inject, meron tayong Norovit. Yung ating Norovit ay kombinasyon ng multivitamins na oils at yung mga water-soluble, no? Yung oils, yung mga vitamins A, D, and E na talagang nakakatulong sa mga inahin para maglandi, para mas marami ang biik, okay? Para mas dumami yung gatas, no? Kasi yung ADE talaga improves the hormones ng mga inahin natin. So, kailangan yon. Yung B-complex naman, yun yung para sa metabolismo nila, yung ganang kumain, ma-process yung feeds, yung kanilang metabolismo sa energy, ma-process nila. So, importante yung lahat ng yon. So, sa mga inahin natin, dumalagat, mga barako, kailangan 10 ml ang ini-inject natin ng Norovit, no? Yung mga bago pa lang bumulog ang barako, bago pa lang pakastahan ang dumalaga or inahin or dry sow, at pag bago manganak yung mga inahing baboy, may schedule tayo dyan. Lahat ng yan ay nakasulat sa itong babayology. Kailangan mag-inject tayo ng ating Norovit, 10 ml sa mga inahin. Kung kayo naman ay, Doc, hindi kami nag-i-inject, nagtuturok, or wala kayong hiringgilya, meron naman tayong powder format, no? Yung water-soluble powder na hinahalo natin sa tubig, no? Yun yung ating multi-V, no? Multi-V or multivitamins. Again, yan din ay may kompletong B-complex at vitamins A, D, E, and vitamin C. Kompleto yan para talagang lahat ng pangailangan ng mga inahin natin, again, para maglandi, para mas maganang kumain habang nagbubuntis, at habang nagbubuntis ay talagang naghahanda na siya sa panganganak niya, mas marami siyang gatas, lahat yun nakakatulong para ma-hit natin yung cycle. So again, tandaan natin na sa powder, kailangan 5 days tayong nagpapainom ng multivitamins. Again, hindi pwedeng isang sachet lang, Dok, okay na ba yon? Hindi pwede yon, kulang yon. Kasi tandaan natin, ang mga inahin natin ay malaki. Ang timbang niyan habang dumalaga yan ay 130 kilos. At kung mainahin na yan, mga 200, minsan nga 250 kilos pa yan kung talagang marami ng anakan. So, kailangan minimum yan, 5 na sachets ang ipainom natin. Of course, sa ating injectable naman, 10 ml. Klaro ba yon? Cha, Aban, okay? So again, regular pagpapainom natin ng multivitamins powder, or kung injection naman, may schedule tayo ng injection. Depende kung tingin natin kailangan ng
mga baboy natin. Kasi, again, sa barako, magbubulog na, sa mga buntis, ang magbubuntis ay ibibreed mo na, at habang nagbubuntis naman para kumain ng maayos, at maghahanda para sa kanyang paggagatas. Alright? Klaro ba yun, Cha? Kung meron kang follow-through questions, again, i-type mo lang sa ating comment section para basahin natin mamaya. Alright? Pampadaming biik, again, sabi natin na pag mga breeders, ang goal natin para sa isang cycle ay mas marami ang kanyang biik. Again, ang target natin, whether unang anakan or pang-5, pang-6, pang-7 anakan man yan, ay hindi bababa sa 12 buhay na biik. Okay? Alam nyo, sa ibang bansa, kulilat na nga tayo eh. Yung ibang bansa, minaatinan ako na target ng mga breeders ngayon, 28 daw yung anakan nila, no? Sa US, nasa 20. Sa Vietnam nga, nasa 14 sila doon. Eh sa Pilipinas, tumatanggap lang tayo ng 8, 7, di ba? Hindi pwedeng ganon, no? Hindi pwedeng, kasi nasa, nasa kapalaran yan eh. Naku, wala sa kapalaran ang dami ng baboy. Yan ay nasa siyensa at kaalaman natin. So, ang target natin ay 12, at para ma-hit yun, kailangan isa na dyan yung tamang pagkain. Tamang breed. Yun ang mga seminar natin, di ba? Sinaseminar natin, tamang breed. Dapat yung baboy natin, cross ng landrace at large white. Kasi yun ang mga baboy na yun, yun talaga yung marami mag-anak. Tapos yung tamang timing. Okay? Yung kailangang landing-landi yung mga baboy natin, at ang timing nun, kapag sinakyan natin kasi nagsa-standing heat na siya, kung na-timingan mo ngayon na standing heat na siya, 12 hours to 24 hours ang timing niya ng pagbubulog. So yung AI mo niyan o yung pagbe-breed mo niyan ay yung unang AI mo ay 12 hours from the time na nag-standing heat yung baboy natin. Yung second AI niya doon naman sa 24 hours. So yung timing ng pag-AI, critical yun para maraming biik. And of course, yung tamang pagkain gamit ng ating Super Inahin 1. Yun yung ating gestating feeds. Yung ating Super Inahin 1, yan talaga ay fortified ng mga ingredients na hindi madaling maagasan o mag-abort yung mga baboy natin, yung folic acid, selenium, chromium, para talagang makapit yung mga binubuntis ng mga inahin natin. At syempre, para mas maraming similya, tandaan natin, di ba, ang turo sa seminar natin, pag mga ilang days bago bulugan, para mas maraming egg cell yung dumalagat dry sow natin, magdagdag tayo ng pagkain, di ba? Magdagdag tayo ng kalahating kilo. Ang tawag dyan, flushing. Okay? Magfa-flush tayo gamit ng ating dagdag na kalahating kilo ng ating Super Inahin 1. Okay? Tandaan natin na bago bulugan, magdagdag tayo. Pero pag nabulog mo na ngayong umaga ang mga inahin natin, tanggalin mo din yun kasi bawal naman na sobrang busog yung mga bagong bulog na mga inahin. Kaya high bago bulugan, low pagkatapos bulugan. Mga 5 days yan na dapat wag masyadong busog yung mga baboy natin pagkabulog, no? Mga 5 days. And then, from 5 days after breeding, dahan-dahan ka na magdagdag. Yun yung high uli. Ibalik mo sa 3 kilos, 3.5, 4 kilos, hanggang sa paglipat mo, mga 2 weeks bago manganak into Super Inahin 2 na lactating feeds, ad libitum ka na niyan. Kasi yung kalahating kilo timbang ng mga biik pagkapanganak, nakukuha nila yon doon sa huling 2 linggo. So, kailangan nandun yung pinakamabilis sa tubo ng mga biik natin. Huwag mong pigilan sa pagkain gamit ng ating Super Inahin 2 na lactating feeds. Nasundan niyo ba yan mga kabimeg? Napakita nyo yung ating guide. Nandiyan yung guide natin, nababasa ninyo. So, dapat yung tamang paggamit ng Super Inahin 1 at Super Inahin 2. Yung Super Inahin 1, yung tamang paggamit dahil nagdagdag ka bago bulugan, tapos dahan-dahan ka pagkatapos ng mga 5 days, yung calibration mo ng pagpapakain na yan, nasusuportahan lahat ng mga dami ng biik. Kung nanganak, nagbuntis mo ng 18, nasusuportahan mo kasi hindi mo pinigilan. Kaya wala ding bansot. And of course, doon sa Super Inahin 2, kasi yun yung mga paghahanda bago manganak, mas maraming gatas ang ibibigay ng inyong inahin pagkapanganak. Okay? So, mas maraming biik sa Super Inahin 1 at mas maraming gatas sa Super Inahin 2. Ayan, yun ang ating promise ng ating formulation ng ating Super Inahin 1, Super Inahin 2 ng mga breeder feeds. Hopefully, klaro yun, Cha, para hindi ka talo
Again, 12 biik, ang minimum, pwedeng 14, 15, 16, pero hindi bababa sa 12. At yung timbang naman pagkapanganak para hindi bansot, dapat hindi bababa sa 1.5 kilos. Yan yung nabibigay ng tamang pagkain gamit ng ating Super Inahin 1 at Super Inahin 2. Ayan. Ready ba kayo sa ating next question? Flash natin. Ayan. Nababasa nyo na ang second question natin. Ang tanong natin ay mula kay Ronnie Azurin Jr. Si Ronnie ay suki natin tong lagi nagtatanong tuwing ating BMEG Live. Ang tanong ni Ronnie ay, napabarakuhan ko ang baboy ko 20 days niya ngayon. Mula siguro ng binakunahan. Pero naglugon po siya nung 17th day. Di naman po naglalandi. Ano po ba dapat kong gawin para di siya maglugon? Okay. Define natin yung paglulugon, no? Para naintindihan natin. Sabi ni Ronnie, naglugon ng 17th day from breeding. Okay. Ang paglulugon, base sa intindi natin, yun yung molting in English. So, nagbabago yung kondisyon, lalo na yung balat ng ating mga dumalaga, inahin, or in this case, 17th day bred na mga baboy. So, ang signs sa mga inahin na naglulugon, yun yung kanilang hair follicles o yung balat sa balat nila, yung buhok sa balat nila, ay naglalagas. Okay? May naglalagas o nag-o-oil, no? Maraming mga signs. Basta maramdam mo na may changes dun sa balat ng ating mga inahing baboy. So, ano ba ang mga signs ng paglulugon? So, basically, this is hormonal. Okay? So, hormonal signs ito. So, kung naglulugon ito, maaring may interplay ng kanyang hormones, or the other reasons ng signs ng hormones ay may kulang siyang nutrients. Maaring minerals, maaring vitamins, kaya naapektuhan yung kanyang hormones. So ano bang mga kadalasang vitamins ito? Kadalasan yung mga oil vitamins like vitamins A, vitamins D, vitamins E. So, dahil vitamin-related yung hormonal changes na ito, tingnan din natin yung vitamin supplementation para maagapan yung paglulugo ng baboy natin. So, ano bang vitamins natin sa ating bodega ng ating gamot? Yan yung ating nakwento natin kanina, yung ating injectable na Norovit, no? So, alam natin na naglulugon, kailangan kong mag-supplement kasi may kakulangan to sa vitamins. So, mag-inject tayo. Pero alam mo, dahil bago 17 days ito, huwag sana tayong mag-inject, no? So, ang priority natin, di ba, ang usapan sa seminar natin, bawal ma-stress yung first trimester ng pagbubuntis. So, kahit pa meron tayong injectable na vitamins, ang pinakamainam talagang paraan ng pagbibigay ng vitamins sa unang buwan ng pagbubuntis, lalo na ito, 17th day, very critical to, ay idaan natin sa tubig. At maganda dyan, sa San Miguel Animal Healthcare, meron tayong powder, no? Yung ating multi-V. So, again, maghalo tayo doon sa iniinom na tubig nila ng isang sachet sa isang galong tubig. Tuloy-tuloy mo lang ipainom. Kasi nga, kailangan niya ng mas maraming supplements ng ADE. So, tuloy-tuloy mo lang ipainom, minimum of 5 sachets, no? Para masupplementahan, mag-effect sa hormones niya yung vitamins ADE, baka agad magbalik sa normal. And of course, iba pang paraan para makakuha ng vitamins ay yung feeds na kinakain nila. At ano pa nga ba ang pinakamataas sa vitamins na feeds, kundi itong ating Super Inahin 1 na kinakain ng ating unang mga linggo na buntis na mga baboy. So tingnan natin, kung medyo payat yung mga baboy na yan, baka kailangang dagdagan natin yung kinakain na Super Inahin 1. Kasi 17 day naman na eh. Matagal na siya bago nabulog, so hindi mo na kailangang pigilan ng pagkain. So, pagkadagdagan natin. Tapos ngayon tag-init, medyo hindi masyadong kakain yan. So, baka gusto mong ilagay sa medyo gabi or hapon na, kung kailan malamig na ang panahon, doon mo ilagay yung Super Inahin ng 1 mo para talagang kakainin ng mga inahin natin. So, yun yung mga paraan para, again, malabanan natin yung paglugo ng inyong mga bagong bred na mga baboy. Klaro ba yun, Ronnie? Let me know kung nagawa mo na yan at di pa nag-improve. Tingnan natin yung iba pang paraan sa pagmamanage ng paglulugon. Alright. Ready na tayo sa next na question natin. Flash natin. Ayan. Nababasa nyo na. Ang next question natin ay mula kay Jennifer Balyares. Okay? Ang tanong ni Jennifer, yung gagawin kong inahin, Doc, wow, marami nang nagbabalik sa pag-alaga ng inahin.
3 months old pa lang. Ha? Yung gagawin mo yung 3 months old pa lang, pwede pa bang pakainin ng super inahin na feed? Ako, ang tanong ko dyan, Jennifer, 3 months ba yan mula nung pagkapanganak? Kasi yung sinasabi nating panahon na pwede mo nang pabulugan yung baboy ay nasa timbang na 130 kilos minimum. Okay? Ang pinaka-critical para pwede mo nang i-breed ang mga breeders mo for the first time, mula nung slide dumalaga, dapat ang tingnan mo yung timbang. 130 kilos, 130. Kasi 130, they are physically mature na para magbuntis. No? So kapag tama na yung laki nila, tama na yung development ng kanilang reproductive organs, yung kanilang puwerta ay enough na ang laki, yung mattress niyan ay sapat na, rin na yung magbuntis. So 130 kilos. Kadalasan sa Pilipinas ng mga baboy, ang timbang, ang edad niyan ay nasa 7 to 8 months. Sana naman 7 months, no? 7 and a half. No? Yan ay mula pagkapanganak. Okay? So, Jennifer, ang bilangan natin ay at birth, from birth. So, kung yan ay 3 months from birth, ay di wag muna. Kung 3 months from birth, yan ay kumakain muna ng BMEG starter, 2 grower. 3 months, that's 91 to 120, BMEG premium starter feeds muna yan. And then 120 to, 91 to 120, that is grower feeds, okay? Tingnan natin yung feeding guide natin, ha? 91 to 120, pang 3 hanggang 4 na buwan, yan ay grower feeds. So, average 2 kilos per day na grower feeds na muna. Palakihin mo muna hanggang sa umabot siya ng, again, 130 kilos. Now, kapag siya ay mga 4 to 5 months, grower 2, okay? Or finisher feeds natin. Yung 5 to 7 months, yun na yung ating super inahin 1. So, meron kang mga 2 hanggat 2 kalahating buwan na hinahanda mo. Kasi, bakit grower 1? Kasi, dito, bakit super inahin 1 or gestating feeds? Kasi itong gestating feeds, ito na mas maraming paghahanda sa pagbubuntis. Yung mga selenium, sabi ko nga, selenium, yung mga folic acid, na wala masyado yung ating fattening ng mga feeds, okay? At saka yung mas mataas na siya sa vitamins, ADE, kasi nang kailangan naman sa mga breeder feeds. No? Tapos, hindi masyadong mataas ang energy kasi bawal sa breeder feeds ang tumaba. Okay? So, kaya mula 5 months, pagkatapos ng pagkain ng finisher, 5 to 7 to 8 months, yun na yung ating super inahin 1. Yun yung tamang pagkain doon. Mga 2.5 to 3 kilos per day ang kinakain. Klaro ba yun? Alright. Tingnan natin, flash natin yung next na question. Again, pag merong hindi klaro, pwede ulit kayong mag-type dun sa ating comment section para may follow-through questions. Tingnan natin yung next na question. Ang next na question ay kay Gloria Ranoco, mula kay Gloria Ranoco. Hello, Gloria. Ang tanong ni Gloria ay, ano ang mabisang gamot sa nag-uumpisa pa lang mag-ubo ng mga biik? Ayan, Gloria, yun ang gusto ko sa tanong mo. Nag-uumpisa pa lang. Kasi kadalasan sa atin mga kabimeg, no? Mga dong, inday, magtambal tas mga baboy natin kanang mamatay na ng mga baboy na to ba? Hoy, Ginoo ko. Kung kailan hindi na humihinga yung mga baboy natin, kung malalim ng hinga, tsaka pa lang tayo magagamot, ay kadalasan late na yon. Okay? Meron akong guide na ikikwento sa inyo. Ang normal na breathing, paulit-ulit ko siya sabi kasi time is an element sa gamutan ng baboy. Okay? Ang normal na breathing rates, respiratory rate ng isang normal na baboy per minute ay nasa 25. Okay? So meaning, kapag bumilis, naging 50 breaths per minute, ay abnormal na yan. Or kung naging 10 na lang per minute, ang lalim ng hinga, medyo nagdikit-dikit ng mga baga niyan. Or baka nagnana na yan. So, late na yon. So, again, kailangan alam natin yung normal na breaths per minute. Naramdaman natin yan. Na pag bumagal or nagsimula palang bumilis, gamutin na kagad natin. Yun yung tanong kanina. So, ang gamot natin dyan, yan ang kagandahan sa ating San Miguel Animal Healthcare. Meron tayong mga choices na antibiotic pang pneumonia, ubo, sipon ng mga baboy. At mamili kayo, meron tayong Doxavina powder. It's a doxycycline at 20%. Ipainom mo yan, ang kagandahan sa Doxavina natin.
talagang ang doxycycline ay na-absorb talaga yan sa lahat ng respiratory tract ng mga baboy natin, mula pa lang sa trachea hanggang dun sa larynx, pharynx, hanggang dun sa lungs, talagang na-absorb. Kung nandun yung bacteria, whether mycoplasma man yan, or streptococcus, staphylococcus bacteria man yan, or Glasser's disease man yan, na-absorb niya yan. No? Kung gusto mo ng pang-pneumonia gamot na may halong vitamins, no? Kasi syempre, gusto mo magana pa rin kumain kahit na nahirap huminga, meron tayong powder naman na Doxylin Gold Premium. Yan ay kombinasyon ng thiamulin at doxycycline at vitamins A, B12, no? Pampaganang kumain, at vitamin C para pampa-energy. So, kung gusto mo ng purong antibiotic na pang-pneumonia, yun yung Doxa-V. Kung gusto mo may halong vitamins, yan yung Doxylin Gold Premium. Of course, like any antibiotics, kailangan hindi mo lang isang beses pa inumin yan. Kailangan pa inumin mo yan minimum of 7 to 14 days para talagang maabot niya yung dosage para mapatay yung mikrobyo na sanhi ng pag-uubo ng inyong mga baboy. Araw-araw mo yan ihalo dun sa iniinom niyang tubig. Now, kung gusto mo naman ng injectable, kasi may mga iba dyan, Doc, hindi ako nagpa-powder, injection ang gusto ko Meron man tayong San Miguel Animal Healthcare na injectable pang-ubo, yun yung Alamycin LA. Yan ay long-acting na oxytetracycline, long-acting, kaya 1 ml per 10 kilograms ang dosage. Tapos dahil long-acting yan, hindi mo siya araw-araw injectionan. Ang next na injection niya ay on the 4th day, para hindi kayo masyadong stress pag nag-i-inject kayo sa mga baboy niyo na gusto nyong makontrol yung kanilang pag-uubo. Klaro ba yun? Alright. Sabi sa akin, ipalabas daw natin yung, meron kaming, alam nyo mga kabimeg, alam natin na meron tayong mga inspiring people na ang mga pamilya nila ay matagal na nag-aalaga ng bimeg at nabubuhay sa pag-aalaga ng baboy gaya nating lahat, no? Na ang puhunan natin ay ang pag-aalaga ng baboy para sa pag-aaral ng mga anak natin. At itong ating inspiring story ay mula sa ating 2-time Olympic silver and bronze medalists na si Nesty Petesio. Panoorin natin para kitang-kita ang galing ni Nesty Petesio. Ito yung teaser niya. Always move forward po tayo, huwag po tayong umatras. Push lang po ng push na kaya ko to, kaya ko pa to, at maaabot ko to. Nakikita ko yung galing ng pagiging isang atleta ko sa galing ng paggawa ng feeds ng bimeg. Champion na champion yung baboy na pinapalaki ni mama ngayon, mula batok hanggang pigi. Pinagmalaki niya kaagad sa akin yan na bimeg pala ang ginagamit na feed sa mga baboy. Kitang-kita ko talaga yung quality ng paggawa nila ng feeds talaga. Similarity siya sa training ko. Nutritionist din. Conditioning. Same lahat. Tuwing na-warm up ka ng maayos para sa susunod na level mo, makakasabay ka, magiging champion yung labas talaga. Kagaya ko po. At tayo nagbabalik dito sa ating Itanong Mo Kay Doc, dito sa Alagang Bimeg. Kasama niyo ako, si Dr. Eugene Mende. At kasama natin ang 3,100 na nanonood sa atin live ngayong hapon na ito. Ayan, sana po i-share niyo yung ating Itanong Mo Kay Doc live na ito. Kasi alam niyo, pag nag-alakay ng baboy at ikaw lang marunong sa barangay niyo, magpi-fail din kayo kasi kung ikaw lang yung marunong at yung iba niyong kapitbahay ay may mga sakit at di marunong maggamot ng mga sakit, hahawaan din yung baboy mo kasi ikaw lang yung marunong. So, i-share mo po para lahat tayo successful. Pag lahat tayo marunong mag-alaga ng baboy, ang mga sakit na control natin, walang may sakit na baboyan sa lugar natin, lahat tayo successful. Ganyan ang bayanihan sa pag-alaga ng baboy. Again, kung may mga tanong kayo, i-type nyo lang sa ilalim ng ating comment section at para ma-pick up ng ating mga community managers at ma-flash natin sa screen at matanong natin. Gaya ng sunod na question na ito, flash natin. Ang next na question natin mula kay Joni Bajenting. So, kinino si Joni natin magtanong.
Doc, anong meron sa Bimig Feeds? Ba't mabigat ang timbang? Parang galit ka pa ata, Johnny, na mabigat timbang ng baboy mo. Ng mga baboy, kumpara sa ibang brand ng feeds. Alam mo, Johnny, maraming salamat, Johnny, for sharing that, no? Saan ba si Johnny? Puntahan nga natin to at talagang parang galit ba't mabigat ang baboy niya. Talagang goal natin dyan, Johnny, no? Alam niyo pa, nagsiseminar tayo, ang dahilan kung ba't mabigat ang mga baboy natin, hindi lang naman Bimig Feeds, do talagang patuloy ang pagsasaliksik ng ating research and development para talagang laging the best ang Bimig Feeds natin sa performance in terms of timbang, in terms of kita, in terms of nipis ng taba, para talagang choice tayo ng mga bumibili ng mga baboy natin. Pero Johnny, isa din dyan at malaking factor para mabigat ang baboy natin ay yung tamang breed, no? May talagang tamang breed para mas mabigat, no? Yung kombinasyon ng triple cross na breeding. Yung inahin natin ay crossbreed ng Landrace Large White. Tapos yung mga terminal sow na yan, yung mga inahin na yan, na ang gusto mong mga anak mo ay pangbentahan na sa palengke para mas mabigat, kailangan ang barako ay durok, no? Kasi yung durok, yun yung breed ng baboy na talagang mabigat, manipis ang taba, pero mabigat ang timbang ng kanyang mga baboy at maganda ang karne. May mga breed talaga ng baboy na konting kain lang, nagko-convert ka agad ng timbang. Kaya yun ang tinuturo natin sa mga seminars natin. Kasi yung kombinasyon ng tamang pagkain, yung ating Bimig Feeds, alam mo, yung Bimig Feeds, sino ba dito ang hindi pa nakasubok ng ating bagong Bimig Premium Feed? Sino pa ba? Lahat ba kayo nakasubok na? Yung mga kailangang masubukan nyo yung ating bagong Bimig Premium Feeds mula booster hanggang booster, pre-starter, starter, grower, at finisher. In fact, ang dami nating in-improve. Alam niyo ba ng ating Bimig Premium ay mas mabango na ngayon? Naamoy niyo ba yung bagong Bimig Feeds? Naku, yan ay amoy yung piglet feeds natin na booster, pre-starter, starter. Amoy gatas yan. Milky smell. At yung mga grower naman tsaka finisher, fruity flavor. Pag yan ay nasa tindahan ninyo, o yan ay nasa inyong mga bodega, maaamoy nyo yung ating bagong Bimig Premium Feeds. At pansin nyo ba na parang nag-aagawa na yung mga baboy nyo pag kumakain ng bagong Bimig Premium? Kasi talagang naglagay na tayo ng bagong palatants, bagong flavorants. And talagang yung ating protina ay sobrang in-improve natin. Yung mga minerals natin, zinc, oxide, talagang nakita nyo ba kung nagtatae pa ba yung mga baboy ninyo? Nako, grabe yung ating improvements para hindi magtae, no? Kaya talagang, at syempre sa timbang, lahat naman dyan, ang basihan ay timbangan, di ba? Kung nakasubok kayo, alam ko marami sa inyo ang maraming hindi nag-alaga ng baboy kasi tinamaan ng ASF. So kung kayo uli ay nag-alaga ng baboy, sabi nga ng sharing, mabigat, mas mabigat pa, mas pinabigat pa, mas pinasarap, mas pinabango, at mas pinabigat. Sana po masubukan nyo yan. And of course, sabi nga natin, kailangan tama ang breed. Yung kombinasyon na yan, tamang pag-aalaga, tamang management, tamang gamutan para hindi magkasakit. Pag na-execute nyo yan, talagang promise namin sa inyo, wala pa rin tatalo sa Bimig Feed. So sana po masubukan ninyo. At sana, kung kayo ay nasa mga lugar na, Dok, bago lang ulit ako nag-alaga ng baboy, pwede ba ako mag-request ng seminar? Kasi nga, ang success sa pag-alaga ng baboy ay hindi lamang sa pagkain. Isang haligi lamang ang tamang pagkain. Kung gusto nyo yung tamang pag-alaga ng baboy, tamang genetics, Dok, ano bang tamang piliin kong baboy, ano bang tamang gamutan, gusto ko ng seminar, Dok, puntahan nyo yung mga suking tindahan ng Bimig, sabihin nyo sa inyong suking tindahan, pwede ba tayong mag-request ng seminar dito? Meron tayong maraming klaseng seminar, meron tayong mga barangay seminars, ng repopulation sa baboy, meron tayong mga fiestahans, yun yung talagang malaking seminar na may libreng lunch, may mga pa-barbecue pa, may mga pa-raffle pa. I-request natin yan sa ating mga Bimig salespersons through our dealers and distributors para makapunta naman kami sa inyong mga lugar. Para kung mga nakalimot na or bago nag-alaga ng baboy, kailangan nating mag-aral uli sa pag-alaga ng baboy para again, mas manipis ang taba, mas mabigat, mas maganda ang karne. Yan ang goal sa lahat ng kumakain ng ating Bimig Premium Feeds. Ayan. Tingnan natin yung next question. Flash natin. Ang next question natin ay mula kay Minnie Corbilia. Tanong ni Minnie ay, Doc,
ano dapat ang gamot para sa may sipon at ubo na baboy? 90 days na po sila since birth. Again, so kung 90 since birth yan, Mini, yan ay kumakain ng patapos na ng starter, maglilipat ka na dahan-dahan to grower feeds, Mini. Nag-uubo, normal talaga yan kasi mula sa kanilang starter piglet, ang tawag niyan ay yung kanilang mga starter pens, palipat mo na siya sa kanilang mga grow fin. So, bago mo ilipat, or kung nakalipat na yan, Mini, ang nag-aabang sa kanila ay yung mga bacteria na galing sa mga grower mo before. So, kung hindi mo dinisinfect yan, Mini, gamit ng ating mga disinfectant na Protect Plus or Protect Plus Gold, yung mga bacteria dyan ng mga dating mga baboy na grower, ang dami niyan, no? Mycoplasma, Haemophilus parasuis, Streptococcus, yan ang tumambad doon sa bagong lipat ng mga baboy. So talagang mag-uubo yan, Mini. So again, ang una kong advice sa inyo, bago mo ilipat yung mga fatteners ng mga baboy, kailangan munang i-disinfect nyo yung mga kulungan. Kailangan walang bakterya doon. Pag disinfect yan, isang sachet ng Protect Plus Gold o isang kutsarita ng Protect Plus, kasi yung ating Protect Plus powder yun eh. Protect Plus Gold powder yun. Yung Protect Plus naman liquid yun. Depende sa mabibili ninyo. Okay? Kung walang baboy, mas maganda yung Protect Plus kasi glutaraldehyde and quaternary ammonium compounds yun. Talagang napaka-epektibo yun para sa mga kulungan, lalo na yung mga maraming mga nanggagaling na bakterya, yung mga sakit, no, marami nagtae, marami nag-ubo, at walang baboy talaga, Protect Plus. Kung may mga baboy naman, Dok, hindi ko talaga maiwasan, may mga baboy na, Dok, sa paligid eh. Baka mainom yung disinfectant or madilaan, mas mainam yung Protect Plus Gold na disinfectant. Okay? So, pagkatapos mong i-disinfect yun, kailangan patuyuin mo ng hindi bababa sa 3 days. Kailangan tuyong-tuyo. Yung tuyo kasi, yun talaga yung total na pumapatay sa mga mikrobyo or viruses. Pagkatuyo nun, tsaka mo ilipat yung mga baboy. Yun yung pinakamainam talaga para walang mikrobyo nag-aabang. Now, dahil nag-uubo na, sabi ni Mi, nag-uubo na, gamutin na natin. Okay? So, depende, again, sabi ko kanina, depende sa production style ni Mini. Kung ang gamutan mo ay injection, meron tayong Alamycin LA, okay? 1 ml per 10 kilograms na dose. Injection yun, Mini, dahil long-acting siya, injekan mo ngayon, ang repeat na injection mo ay 4 days after. Yan ang kagandahan sa long-acting, hindi ka araw-araw nag-i-inject. Now, sa powder naman, gaya ng sabi ko kanina, meron tayong dalawang pang-pneumonia, pang-ubo. Okay? Yung ating Doxa-V, purong doxycycline, kung gusto mo ng pure na antibiotic lang, at yung ating Doxylin Gold Premium, yung ating Thiamulin at doxycycline na may halong vitamins. So, depende again, 7 to 14 days ang gamutan sa pneumonia, Mini, at huwag mong patagalin. The-start pa lang na, o nagsimula pa lang mag-hatching, gamutin mo na kaagad. Painumin mo na kaagad isang sachet sa isang galong tubig. Okay? Klaro ba yun, Mini? Alright. Next question, flash natin. Bago pala tayo sa sunod tanong, marami daw gustong mag-share ng kanilang success sa pag-alaga ng baboy. At para ma-experience nyo yung success nila, pakinggan natin ang kwentong kabimig na ito. Bimig, ang binibili kong pagkain ng baboy ko. Ang magandang timbang ng baboy. Kaya kahit itanong mo kay Dante, talagang sa kanya ako nabili, Bimig. Happy dahil kumikita. At tayo nagbabalik dito sa Itanong Mo Kay Doc, dito sa Alagang Bimig Facebook page. Welcome sa mga bagong nating kasama. Tayo ay more than 3,000 pa rin tayo ngayon na nakikinig ng live. Again, huwag niyong kalimutang i-share nyo naman kami, please. Again, kasi ang goal natin, marami ang marunong at matuto at baka meron silang tanong din sa pag-alaga ng baboy, ay masagot din natin. Kasi, alam mo, pinakamagandang paraan talaga para matanong yung tanong ninyo ay hindi sa text or hindi sa messenger kasi limited yun eh, kundi kapag ka-in-explain natin. Alright? Before tayo tumungo sa next na questions natin, mag-shoutout lang tayo sa ating mga
Suki nakikinig. At ako ay medyo matanda na, kailangan basahin natin ito. Shout out tayo mula sa Cebu kay Ginilyn Carolasan. Hello, Ginilyn. Asa man ka sa Cebu, day? Basi ganahan ka mag-seminar ta din ha, day, mag-seminar ta din ha, day. O galing naman sa Antique kay Arlene Pabilia Cabrillo. Hello, Arlene. Kumusta kayo dyan sa Antique? Baka naman gusto nyo magpa-seminar dyan, magpa-fiestahan dyan, di ba? At sa Camarines Sur at sa Bicol, kay Mayan Bagatua at kay Jade Papares. Mahay na adlaw dyan. Marhay na aldaw. Tama ba? Kayo dyan, nagabos dyan sa Bicol Region. Kumusta kayo dyan? Maraming salamat sa pagtutok nyo sa ating Itanong Mo kay Doc dito sa Alagang Bimig Facebook page. Again, kung meron kayong questions, i-text nyo lang, i-type nyo lang sa ating comment section. Alam ko maraming tanong, pipick upin yan ng ating mga community managers. Gaya ng, bago tayo magpunta sa mga maraming tanong, may quiz time tayo. Okay? Flash natin yung quiz natin. Ayan ha, para hindi kayo maantukin at maboard. Sagutin lamang natin ang quiz na ito. Ayan na, may sagot ba kayo? Ang BMEG Premium Feeds na pinakamahusay, hindi lang yan sa marketing ha, kundi sa R&D at sa mga biolab ng San Miguel at mga customers natin. Proven na para sa ating mga alagang edad 5 to 35 days. Ano ba yan mga ka-BMEG? I-type nyo lang ang inyong mga sagot sa ating comment section. Wala pa rin ba tayong premyo? Wala pa din. Sino na ba nakasagot from 5 to 35? Kailangan nyo itong ibigay sa mga biik kasi ang mainahin natin, pag walang katuwang na pagkain, talagang nauubos ang gatas, kaya sila'y pumapayat. Pag sila'y pumapayat, nahirapan silang maglandi uli sa next na anakan. Gusto natin maglandi uli. So, dapat wag masyadong bugbog ang inahin, kaya kailangan bigyan natin ng suportang pagkain na booster feeds. Ang pangalan ay, yan ang i-type ninyo. Meron naman nakasagot? Meron ba mga nakasagot? Tingnan natin dun sa ating live. Ayan, marami na bang sumagot? Tingnan natin ha, kung may mga sumagot na. Uy, ayan na, si Julieto Magdayo, ang sagot niya, BMEG Premium Super Biik. Tama din si Cristina Azares, BMEG Premium Super Biik. Tama din si Rosalie Liasos Fael din. Ang dami si Jen Lagura. Tagaluway ni Sir. Huy, bye! Jen, asa man ka? General Uwi na Lagura. Tagaluway bitaw ko ba? Taga Sentro Poblacion Ibabaw. Proud Luwaynon. Lilibeth Parto, tama din ikaw. Paul Malano, tama din. Maraming tamang sagot. Congratulations. Payabangan na lang muna tayo ngayon kasi wala pa tayong pampremyo. Pero alam ko, in the next, sabi nila, magpa-premyo na raw tayo. Alright. Before tayo pumunta sa next na sagot or na question, pag-usapan lang natin yung tamang preventive medication program. Alam nyo, marami ako nakikita daw na nagkakasakit ng mga baboy, okay? Sa mga biik natin, ano ba yung kadalasang sakit ng mga biik natin? Okay, arthritis, yung talagang lumalaki yung mga joints. Meningitis, yung parang lasing yung mga baboy. At of course, ang pinaka-common na top 2, scouring or pagtatae at pneumonia pag-uubo. Yung mga yan, kadalasang tumatama yan habang sumususo or pagkatapos iwalay, no? Pagka nagkasama-sama na sila. Meron tayong tinatawag na critical point of infection o yung punto kung bakit pumasok yung mikrobyo. Okay? Ang unang-una dyan ay yung pagsugat natin sa mga biik natin, yung processing, di ba? On day 3, pagkatapos dumede, tayo ay nagsusugat sa ngipin. Maaring dumugo yan, papasok dyan yung mikrobyo. Or pagputol ng buntot, maaring dudugo yan. Favorite ng bakterya ang dugo, papasok sa sugat sa buntot. Ang pinaka-common talaga ay yung pagputol ng pusod. Kaya nga, pag marami kayong meningitis or arthritis, subukan nyo munang huwag magputol ng pusod. Subukan nyo lang patuyuin. Kasi yung pagputol ng pusod talaga, ang daming dugo dun eh. At paghiga ng baboy, diretso yun sa bakterya, contact sa bakterya. So, pumapasok sila doon sa sugat. Kaya shortcut. Pag pumasok sa sugat, imbis na tumagal yung pagpasok ng sakit, in 10 days or 14th day, nagtatai na, nag-scouring na, nag-ubo na, or nag-meningitis na, yung parang mga lasing, or nag-arthritis na. Kaya, kapag tayo ay nagsugat, di ba ginagawa din, dede lang yan. On the 3rd day, tayo ay nagpa-process.
sugat sa ngipin, sugat sa buntot, sugat sa pusod, kailangan tayo magbigay kaagad ng antibiotic. Automatic yan. SOP, Standard Operating Procedure. Magbigay tayo ng Alamycin LA. Okay? Mag-inject tayo ng Alamycin LA kasi nga, hindi pa umiinom ng tubig ang mga biik na to eh. Kasi day 3 pa lang eh. Di ba? So, kailangan talaga pag sugat or kabilang leeg, iron vet, 1 ml. Kabilang leeg naman, neck muscle ay 0.5 ml or kung kayang 1 ml na Alamycin LA. Para again, pagpasok ng mikrobyo, patay ka agad kasi yung dugo, meron ka nang binigay na antibiotic. Klaro ba yun mga kabimeg? Next, yun namang pagwalay. Di ba pag winalay mo, inalis mo yung nanay, bagsak yung mga biik kasi nawala yung gatas, nawala si mother. Tapos, pag ilipat mo sa mga kulungan yan, ang daming bakterya dito sa kulungan, iba-ibang mga kapatid, iba-ibang mga biik, bagsak ang katawan ng biik niyan, papasok ang mikrobyo. So, yung pagwawalay mo 28, 29, 30 hanggang paglipat doon sa kulungan ng mga winlings, kailangan umiinom sila kasi umiinom na to eh. Day 28, 30 na to eh. So, umiinom sila. Doon sa tubig na iniinom nila, dapat haluan natin ng Doxylin Gold Premium, yun ang mas mainam kasi yung antibiotic na yan, Thiamul and doxycycline, may vitamins na mainam sa pagod na biik pagkawalay. May vitamin C, vitamin B12 at vitamin A. So yun yung magandang ihalo, mga 5 to 7 days hanggang 10 days, depende kung tingin mo normal na yung mga biik mo, hindi na nagkakasakit, ipainom mo, kailangang mainom nila yon. Kung gusto mo naman ng purong antibiotic, meron tayong ibang choice. Halimbawa, Doc, kadalasan pagkawalay, ang problema ko, scouring. Meron tayong Amoxil V. Ang Amoxil V ay amoxicillin. Purong amoxicillin na napakainam sa nagtatae or mga bakterya na nagkukos ng pagtatae ng mga biik. So, Amoxil V ang ihalo mo, and then sabayan mo lang ng multivitamins kasi walang vitamins yung Amoxil V eh. Okay? Or kung pneumonia naman, Doxa V naman ipainom mo. Ang Doxa V naman ay doxycycline, mainam naman sa scouring. Sa pneumonia, sabayan mo rin ng multivitamins. So, kailangang unahan natin. Kaya nga, preventive. Hindi pa nagkasakit, nagbigay ka na ng antibiotic during processing and during weaning para hindi maunahan ka ng mikrobyo para hindi magkasakit yung mga baboy natin. Klaro ba yan mga kabimeg? Sana masundan natin yon. Preventive medication sa mga biik. Mamaya pag-usapan naman natin yung preventive medication naman sa mga buntis o sa ibang edad ng mga baboy. Or kung may tanong kayo dyan, type nyo lang yung questions ninyo. Alright? Tingnan natin yung ating next na question. Flash natin. Ang question natin ay mula kay Jello de la Cruz. Ang tanong ni Jello ay, need po ba na every week mag-inject ng vitamins? Jello, hindi naman kailangang every week, especially pag ikaw ay nagpapakain ng BMEG Premium Feeds. Kasi yung ating BMEG Premium Feeds Jello, yan ay marami na ring vitamins, minerals, fortified, complete feeds na rin yan. Now, kailan ba tayo nagbibigay ng vitamins? Nagbibigay tayo ng vitamins pag may mga stress points doon sa buhay ng baboy. Okay, ano ba mga stress points? Halimbawa, yung sinugatan mo yung baboy, pagputol ng ngipin, pagputol ng buntot, stress points yon. So, maaari magbigay ka ng vitamins doon sa point na yon. Pagwawalay, paglilipat, di ba? Pag nilipat mo ng kulungan, kasi mula sakling nanay nila, nililipat mo sila sa winlings, o kaya ilipat mo sa finisher pen mo. So, bago mo ilipat, kailangan bigyan mo na ng vitamins. No? Of course, linisin mo yung kulungan gamit ng disinfectant. No? Then, bigyan natin ng vitamins. Pag binyahe, di ba? Pag binyahe mo yung mga baboy kasi bagong bili, o yung mga dumalaga, binyahe mo. Okay? Pag mainit ang panahon, di ba? Ngayon, sobrang init ang panahon, Doc. Medyo yung kain ng baboy ko naapektuhan. Mag-inject tayo kasi B12 pampaganang kumain ng vitamins, di ba? So maraming mga stress points. Alam mo, pag New Year, maraming putukan, stress yung mga baboy. Alam mo na yon, stress yung baboy ko, bigyan natin, di ba? Ulan-init. Dok, grabe yung ulan sa amin. Sobrang tuloy-tuloy yung ulan. Alam mo na stress yung baboy natin. So tayo nakakaalam, pag alam mong stress yung mga baboy natin, ihanda na natin yung ating mga vitamins. Alright? Klaro yung Jello? Next na question.
Okay? Ang next na question natin ay mula kay Anthony Mape. Ang tanong ni Anthony, pwede po ba na wag nang gumamit ng finisher, mag-grower nyo lang hanggang maibenta yung mga baboy? Ay, Anthony, balik ka na, Anthony ha, at sa mga iba. Meron tayong Lean Plus Technology. Yung Lean Plus Technology sa BMEG Premium Feeds, yan yung promise na ang mga baboy natin ay nagiging manipis ang taba kasi yung taba kinu-convert into karne. Pero Jello, technically, ang Lean Plus Technology na yan, yung kanyang beta, yung pang-convert ng taba, nag-work lamang yan sa tamang edad ng baboy. At yung edad na yan ay timbang 120 to 150. Kapag meron na siyang enough na proteins, kapag meron na siyang enough na ingredients para mag-work yung pampanipis ng taba, doon lamang nag-work at iyan ay yung finisher feed. So, yung pinaka-optimum na ingredients para maging manipis ang taba ay doon nakalagay sa finisher feeds natin. Yung tinatawag na magiging super finisher feeds natin na sa ngayon ay grower 2. So kung gusto mo talaga naninipis yung taba ng pinakamagandang pagkaganda ng karne, kailangan mo talaga pakainin sa ngayon, ang tawag dyan ay grower 2, magiging super finisher feeds na yan. Kailangan mo talagang ibigay yan. Kailangan mo talagang idaan dyan yung mga baboy. At patapusin mo talaga dyan hanggang day 150 mula pagkapanganak. Yung pang-4 na buwan hanggang pang-5 buwan, kailangan talagang grower 2 kasi again, nandoon yung ingredients na pampanipis ng taba. Okay? So, klaro ba yon? Again, wag skip yon at wag ibenta ng maaga. Kasi itong 120 to 150 na to, ito yung edad kung kailan pinakamabilis ang timbang ng baboy. Diyan sila pinakamabilis lumaki, wag nyong ibenta. At kailangan kumakain sila ng grower 2 or super finisher kasi nga yung kinu-convert niya na timbang, yung taba na yon gagawin pa niyang karne, kaya pag katapos ng 150, 160, 170 days, pinakamaganda ang timbang ng inyong mga baboy. Hindi bababa sa 90 to 100 kilos. Promise yan ng BMEG base sa ating research and development studies. Alright? Marami ba kayong mga tanong? I-type nyo na yan kasi malapit na tayong matatapos. Habulin na natin. Gaya ng tanong na to, flash natin. Ang tanong na ito ay galing kay Jocelyn Salem. Ang tanong ni Jocelyn, pwede bang pakain ng finisher o grower 2 ang gagawing inahining baboy? O, ito. Jocelyn, okay? Ibang kwento naman ito. Kanina kasi ang tanong ay pang fattener. Okay? Ang gusto nito ay gusto niya manipis ang taba, pinagagawa ng karne, kaya talagang kailangang dumaan sa grower 2. Now, kung alam mong gagawin mo itong, Jocelyn, kung alam mong gagawin mo itong breeder or dumalaga, tama ka. Kasi nga, hindi mo naman gusto, Doc, hindi ko gusto ang manipis na taba. Gusto ko, Doc, na tuloy-tuloy ang kanyang paglaki, mas malaki siya. Kasi nga, ang habol natin 130 days. Dito, tama ka. Pwede mong ituloy-tuloy hanggang grower feeds lang, hanggang 5 months, pero wag mo rin ituloy-tuloy hanggang pag-breeding. Kailangan mo rin lumipat talaga from 5 to 6, 6 to 7, kailangan mo talaga rin pakainin ng super inahinuan. Kasi nga, ayaw nating sobrang taba. Kailangan 130 kilograms pero hindi mataba. Kaya tama ka, grower feeds mula 90 hanggang 150, 2 months ka mag-grower feeds, pero from 150 hanggang siya tumimbang ng 130 kilos, kailangang super inahinuan na tayo. Or gestating feeds. Klaro ba yan? Alright, klaro yan. Okay, mag-shoutout daw tayo para wag magtampo kasi iba nag-shoutout tayo. Basahin natin, okay? More shoutout! Shoutout tayo sa Tarlac. Ayan. Dito naman tayo sa Luzon. Sinon Crests. Hello, Sinon. Maraming salamat sa pagtutok mo dito sa ating Itanong Mo Kay Doc. From La Union naman, si Charles Castro. Hello, Charles. Baka pwede naman tayo magfestahan dyan. Alam ko tuloy-tuloy si Doc Ted dyan sa kanyang arangkada. Kayo ba naka-attend na ng arangkada ng BMEG? Masaya yon. Magandang seminar, may libreng pagkain, maraming libreng snacks. From Sorsogon naman, si Generoso Lianeta. Hello po, Sir Generoso. And from Samar,
Michael Panzo. Hello Michael, kumusta ka dyan diyan sa Samar? At sa lahat naman nakikinig sa atin, again, hindi pa rin tayo bumaba sa 3,000 na nakikinig sa atin ng live. Again, share natin to ha mga kabimay kasi marami nang buwabalik sa pag-alaga ng baboy. Gusto naman nating hindi lang tayo ang marunong at gusto lang tayong hindi lang tayo ang may matanong sa pag-alaga ng baboy, sila din marami. So share natin sa ating mga classmates at sa mga kabimig natin as we go to the discussion naman ng mga breeds ng baboy. Alright? Makinig tayo mga kabimig. Ngayon, marami sa atin nag-aalaga ng baboy. Alam niyo ba, sa pagbabalik natin ng pag-aalaga ng baboy, alam mo ba na sa Pilipinas, ano ang pinakakulela tayo? Kulela tayo sa dami ng anakan. Kulela tayo sa nabibentang baboy mula sa isang inahin. Sa investment natin. Alam niyo ba dapat ang goal natin, kapag tayo ay bumili ng isang inahin, dapat ang isang inahin ay nagbibigay sa atin ng hindi bababa sa 30 baboy. Kailangan nakakabenta tayo, nakakapanganak, nakakawalay tayo ng 30 baboy sa isang inahin sa isang taon. So para ma-hit natin yan, kailangan yung baboy natin, sabi nga natin, ay nanganak ng more than 2 times a year. So kung 2 times a year yan, sa isang anakan, hindi bababa sa 12. Minimum yon. 2 anakan, 24 na yon. At dahil more than twice siya, on the way pang buntis yung baboy natin, yung kalahati ng 12 ay 6. So minimum dapat, kahit minimum lang ang anakan ng mga baboy natin, kailangan nakaka-30 tayo. At ma-hit lang natin yan kung tama ang breeds natin. So again, sa tamang pag-breed natin, kailangan ang mga breed natin, ng inahin natin ay landrace or large white. Now, kung tayo ay backyard, mas maganda, mas stronger yung large white. Kasi si large white, yung landrace at large white, parehong puti ang breed nun. Parehong marami mag-anak. Parehong marami maggatas. Parehong marunong mag-alaga ng mga biik. Pero for the Philippines, mas sanay sa mainit na panahon ang large white. Okay? Yung large white, yun yung baboy, makikita nyo sa picture, yan yung breed ng baboy na ang kanyang tenga ay nakatayo. Yung landrace naman, yun yung breed ng baboy na malapad ang tenga. Kaya kapag ka nagko-crossbreed kayo, malalaman mo na, uy, malakas ang dugo ng large white ng baboy ko as I wanted kasi nga, yung large white ay yun yung baboy na matibay. Matibay siya sa mainit na panahon, no? Marunong siya mag-alaga ng kanyang mga biik kahit mainit yung panahon. Kakain pa din siya, inom pa rin siya ng tubig kasi gusto niya talagang marami siyang gatas mabibigay sa kanyang mga biik. Ganun yung large white. Si landrace, well, mahaba ang kanyang katawan, hindi masyadong sanay si landrace sa mainit na panahon. At medyo, in general, mas malaki ang paa ni large white. So, kung maraming paanakan ang gusto mo, talagang mas fit yung large white sa backyard in the Philippines. Okay? So, kung mag-crossbreed tayo, kailangan, again, mas malakas yung dugo ng large white. So, ang babae dapat ay large white, ang barako ay landrace. Para makuha mo ang mga anak noon, marami. Kasi parehong marami mag-anak, parehong malakas maggatas, at marunong mag-alaga ng mga biik yung dalawa. Pero mas malakas yung dugo ng large white. At habang binibreed mo yon, ang gusto mo ay breeders pa din, kasi malalaki yung baboy mo pa din, kailangan ang barako mo ay large white para masustain mo yung malakas na dugo ng large white. Pero kapag ka-terminal breed na siya, terminal na itong inahin ko, Dok, kasi 130 kilos na siya, ang mga anak niya ay pangbenta na sa palengke, kailangan ang barako ay durok. Ayan, pakita natin si durok. Si durok, talagang pangbarako lang siya kasi hindi siya gaano kalakihang baboy. So alam mo na, pag hindi masyadong malaki, hindi rin siya masyadong marami magbuntis ng marami. Okay? At saka si durok, mukha siyang maliit, slender lang siya na breed, pero ang kanyang timbang ay mabigat kasi ang kanyang karne ay solid. Konting kain ng feeds, naging karne. Yan ang kanyang main characteristic. So, kapag ka ang mga anak mo ay may lahing durok galing sa kanilang papa o sa barako, mamana niya ang bilis na paglaki, ang nipis ng taba, at matibay sa sakit. Kaya again, sa mga breeders, ang gusto mo ay mag-produce pa ng mga inahining baboy, kailangang large white and landrace. Pero pag bentahin na sa palengke ang gusto mo, yung inahin mong crossbreed ng landrace at large white,
kailangang ibulog mo na sa durok para makuha na niya yung ganda ng karne. Yan ang sikreto para maraming mag-anak yung mga inahin mo, pero yung mga biik pampalengke ay gusto ng mga biyahero. Kasi mabigat, manipis ang taba, maganda ang karne, at pag pinakain mo ng Bimeg Premium, talaga nagpe-perform. Doon sa trial natin, kahit sa mga backyard ng mga baboy, in 147 days, 97 kilos. In 143 days, 93 kilos. Hindi bumababa sa 90 kilograms in 140 days ang mga baboy natin kapag tama ang breed na pinapakain ng ating Bimeg Premium. Sana ma-experience natin yon mga kabimeg. Kasi tama yung breed na pinakain din ng tama. Klaro ba yan mga kabimeg? Nakita mo yung mga, kilala mo na yung mga breed ng baboy nyo? Ano bang dapat na alagaan natin? No? Kasi sabi ko nga sa inyo, kapag ka ang nanay ay mukhang pokwang, hindi naman sinasabing pangit si pokwang, pero pangit naman talaga siya, di ba? Sabi nga niya, akong barako mo din ay bentong, di ba? Pandak, maliit. Hindi manganak ng maganda yan, hindi manganak ng uncourteous yan, pangit din yan. So, kahit ano pang dasal mo, kahit ano pang pakain mo sa bimig mo, kung pangit ang nanay, pangit ang tatay, pangit din yung mga baboy na yan. So, malaki ang foundation ng tamang breed, pag pinakain ng tama, nagpe-perform. Klaro ba yan? Alright. At dahil dyan, balikan ulit natin ang kwentong success ng buhay ni Nesty Pitecio, ang ating bagong kabimeg na two-time Olympic medalist. Pakinggan natin ang teaser, panoorin natin ang teaser ng kanyang buhay. Always move forward po tayo, huwag po tayong umatras. Push lang po ng push na kaya ko to, kaya ko pa to, at maaabot ko to. Nakikita ko yung galing ng pagiging isang atleta ko sa galing ng paggawa ng feeds ng Bimeg. Champion na champion yung baboy na pinapalaki ni mama ngayon, mula batok hanggang pigi. Pinagmalaki niya kaagad sa akin yan na Bimeg pala ang ginagamit na feed sa mga baboy. Kitang-kita ko talaga yung quality ng paggawa nila ng feeds talaga. Similarity siya sa training ko. Nutritionist din. Conditioning. Same lahat. Wina-warm up ka ng maayos para sa susunod na level mo, makakasabay ka, magiging champion yung labas talaga. Kagaya ko po. At tayo nagbabalik dito sa ating Itanong Mo kay Doc. Kasama niyo ulit si Dr. Eugene Mende dito sa Alagang Bimeg Facebook page. At tayo ay nasa 3,000 pa din. Oh my goodness, maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa ating Itanong Mo kay Doc. Mag-hi lang ako sa Auntie Polly ko, nagpapa-shoutout dyan sa Bohol. Hello Auntie Sikatuna Bohol, kumusta mo din na sa Sikatuna? And of course, si Sha Delen, hello Doc Yude, hello Sha. Kasama natin to sa Bimeg. At sa lahat ng mga Bimeg natin na sales forces na patuloy na sumusuporta sa atin at sa lahat ng mga technicians natin na libreng nagbibigay ng serbisyo sa ating mga kabimeg. Libre po yung ating mga technicians, ha? Itanong nyo lang ang mga numbers nila sa ating mga suking tindahan at mga distributors kung pwedeng maghingi ng tulong ng mga technicians para mapuntahan kayo. Ayan. At gaya ng mga tanong natin, libre po ito, wala itong bayad. Tingnan natin yung next na question natin. Ang next na tanong natin ay mula kay Richie Herente. Ang tanong ni Richie ay, Doc, ano po bang magandang feeding management pag fattening? Dry feeding or wet feeding ba? Bimeg Premium po ang gamit ni Richie. Okay. Richie at sa lahat ng mga taga-Bimeg, meron pa tayong Bimeg Babayology. Okay? Yung Bimeg Babayology ay feeding guide, hindi lamang feeding guide, but medication guide, vaccination guide, deworming guide, mula pagpili ng dumalaga hanggang pagbuntis, hanggang pagpanganak, hanggang sa mga biik mula pagpanganak hanggang mabenta. Kumpletong guide yon. Pwede nyo hingin yon, i-type nyo lang yung email address nyo para i-email sa inyo ng ating mga community champions. At sa tanong ni Richie, kung wet feeding ba or dry feeding, pareho lang yun, Richie. Depende actually yan sa feeding style nyo or feeding management. Now, generally, may initial advantage yung wet feeding kasi pag wet feeding mo yan, mas lumalabas yung amoy, lumalabas yung lasa. So, kapag yung mga baboy natin, lalo pag bago,
mas magana silang kumain, pero masasawa din kasi sila along the way, masasanay sila. So, in the long run, walang difference yung wet feeding tsaka dry feeding. On the other hand naman, ang wet feeding madaling mapanis, especially pag hindi ka maagap, maglinis ng mga kulungan. No? So, kapag tumagal yon, maaring mapanis yon. At pag hindi ka naglilinis, maaring yung panis na feeds na yon, maaring yun na makain ng mga baboy natin, maaring magtae or maaring mahaluan ng mga toxins. No? So, kung hindi ka rin walang masyadong pulidong pagbabantay, on the long run, mas okay yung dry feeding. No? So, sa dry feeding lang, importante lang na kapag kumakain siya dahil dry yon, kailangan meron siyang access sa water. Okay? So, kahit naman din sa wet feeding, kailangan din 24 hours access sa water din. Kasi alam mo, napakataas ng concentrated energy, vitamins, amino acids yung mga baboy natin. Kailangan ng tubig para ma-process yon, para ma-metabolize yon. So, kailangan kain dito, may tubig ka agad. Okay? Kain dito, may tubig ka agad. Kung wala kayong automatic waterers or nipple waterers, kailangan meron sa gilid, meron katabing manual waterer. Okay? Kasi kailangan talagang anytime available feeds tubig. Alright? Kasi nga, yun yung sikreto para mas mabilis ang paglaki ng inyong mga baboy. Alright? Next na question. Post natin. Ayan. Mula kay Robert Galas. Ang tanong ni Robert, ang inahin po niya ay 8 to 13 days mula pabarakuhan. May konting discharge. Possible po ba na reheat siya or hindi magbuntis? Alright, actually, ang hirap nito, no? Very common itong natatanong sa atin, pero pag wala ka doon sa baboy na hindi mo na-evaluate yung inyong inahin na bagong bulog, ay maaring mahirap mag-judge. And do not judge a book if you're not a judge. Di ba? So, kailangan talaga yung mas andun ka, mas ma-assess mo yung baboy in its entirety kasi yung nahuhulog na yon, yung na-discharge na yon, maaring yan din ay yung seminal plug. Alam mo yung seminal plug, yung ang galing ng Diyos, kapag ka nag-breed nagbulog yung baboy, yung barako, para hindi mag-backflow yung kanyang pinasok na similya, meron siya nilalagay na seminal plug, yung perong mas pinaplug niya, titigas yon in a few days, in a few hours, para hindi mag-backflow yung pinasok niyang similya. Now, after few days, maaring malaglag yon. Now, depende kung gaano kalapot yon, maaring malaglag yon ng ilang araw. At baka nga, on the 8th day, doon pala nalaglag. At akala mo nag-reheat or nag-abort yung baboy mo kasi nga nakita mo yung seminal plug. So, kung para ma-assess mo na siya ay failure sa conception, marami kang factor na titingnan. Kumusta yung kumusta yung inahin mo? Kumusta yung kain niya? Naglagnat ba siya? Kumusta yung kanyang kondisyon? Nag-lethargic ba siya? O nangihina ba siya? Diba? So, marami kang dapat isaalang-alang, no? So, unang-una, tinan mo yung lagnat, no? Magpasok ka ng thermometer. Kung more than 40 degrees yung temperature, maaaring ang start na yun ng kanyang abortion. Or kung humina ang kain, kasi hindi naman niya mag-abort yan na nahuhulog lang yung kanyang pinasok kung walang infection yan, eh. So, merong infection yan na ang kadalasang simptomas ay lagnat, inappetence, or panghihina. So, tingnan natin lahat ng to. Kaya maganda kung itanong mo sa technician, papuntahin mo yung technician, or yung veterinaryo para mas ma-assess personally. Alright? Alright. So, ang dami daw tanong, pero meron daw isi-share sa inyo yung ating kwentong kabimeg. Panoorin natin. Yung unang inano ko, di starter, bago yung sunod-sunod na yun, pagkakaroon ng bimig. Kaya napapansin ko lang, nagkakaroon siya ng magandang development. Pag bimig ang pagkain, hindi masyado mabaho eh. Hindi naman siya katulad ng dati mabaho. Yung nireklamo ng kapitbahay dati pag mabaho. Ngayon hindi naman na. Hindi katulad ng una, 3 months na, mag-aalanganin ko pa ibenta. Ngayon mga 3 months, pwede mo na sa dispatch eh. Kita mo na agad yung kikitain mo, sa laki ng baboy, matatansya mo na agad yung kilo niya eh. Diferensya niya sa noon at ngayon, mas maganda yung ngayon nung gumamit ako ng bimig. At tayo nagbabalik dito sa ating Itanong Mo Kay Doc. Kasama niyo ulit si Dr. Eugene Mende dito sa Alagang Bimig Facebook page. Nakakatuwa kasi we're past our 1 hour at nasa 3,000 pa din yung ating kasamang nanonood. Again, don't forget to share
I-like nyo, tsaka i-share yung ating Alagang BMEG Facebook page para again, maraming makakapagsubaybay na mga kasama nating magbababoy na nangangarap uli, kumita ngayon kasi mahal ang presyo ng baboy. No? Ngayon lang tayo nakakabawi from our ASF scare. Alam mo, meron akong good news sa inyo. Malapit nang lumabas. Sabi nila May yung bakuna ng baboy sa ASF. And the vaccine is very effective kahit kami, nag-testing kami ng bakuna at nakita namin kung gaano ito ka-effective. No? So, excited tayo dyan. Kaya malapit na tayo maging successful ulit sa pag-alaga ng baboy. Yung ating mga restless nights, kung paano na hindi tamaan yung mga baboy ko ng ASF, malapit na yung matapos kasi the vaccine will soon be commercialized. In fact, ngayon, pwede kayong controlled release lang yan. Pwede nyong isanggunay sa inyong mga provincial, city, municipal veterinarians kung paano kayo makakuha ng libreng bakuna. Kasi nga, through the government lamang ang release ng bakuna. But antayin natin, pag commercial release na yan, lahat ay pwede makakabili na ng ASF vaccine. Okay? Let's flash our next question. Ayan na. Ang next question natin ay mula kay Jello de la Cruz. Jello, alam kong maraming tanong si Jello. Ang tanong ni Jello dito ay, nanganak po yung kanyang baboy first time. Uy, napalitan yung question. First timer po, nahirapan po siya manganak dahil maliit ang puwerta. Kaya, ginawa po namin, dinukot na lang kaso late na kaya namatay na sa loob yung biik siguro. Ask ko lang kung bigyan ko pa ba siya ng second chance inahin ko. Jello, kaya tayo nag-discuss kanina ng tamang breed. Kasi alam niyo ba, Jello, 60 to 80% ng problema niyo sa breeders dahil mali yung breed na inyong ginamit, no? Kapag ka hindi landrace or large white, di ba sabi natin yung landrace, large white, kasi malaki silang baboy. Malaki ang kanilang pelvic bone, kaya hindi sila mahirapang manganak. Malaki ang kanilang vulva, yung puwerta, kaya hindi sila mahirapang manganak kahit na 2 kilos pa yan. So, nahihirapan yung baboy mo dahil hindi siya tamang breed, dahil maliit siya. At pag maliit yung breed na yan, hindi lang hirapang manganak yan. Konti ang magiging anak niyan, hindi yan magagatas, nakatayo yan habang manganak. So, marami ka pa magiging problema kasi nga, pinilit mong gawing inahin yung babae na baboy na hindi dapat ginawang inahin. So, ang suggestion ko para hindi na manganak yung problema mo, dahil mahal naman ang bilihan ng mga culled sow ngayon, ikal mo na yan and invest with the right breed. Kasi talagang problema yan, hindi titigil yung problema mo yan. At eventually, gagastos ka ng mas malaki kasi kung matagal maglandi yan, di ba? Kung matagal manganak yan, mas marami kang sakit ng ulo. So, ibenta mo na yan, mahal ang culled sow ngayon, hindi ka palugi niyan, at invest on a good large white or crossbreed ng large white at landrace. Yan. Lahat ng problema mo nawawala pag tama yung inyong inahin, baboy. Alright? Klaro ba yon, Jello? Next question natin, flash natin. Ang next na question ay mula kay Jessica Reyes. Bakit po ba nabula-bula ang bibig ng baboy, kakaanak lang po? Ay, teka lang. Yung pagbula-bula ba ng baboy niya ay mayroon pa bang ibang simptomas? Gaya ng bumabagsak at ayaw nang tumayo. Siyempre, pag nagbula-bula yan, at ayaw nang tumayo na yan, may lagnat pa yan, eh baka nagkasakit na yan. Kumakain ba siya? Okay? Kasi nagbula-bula lang yan, baka nagtatiny bubbles lang, di ba? I mean, I'm just joking. But, kung wala namang ibang simptomas na mas critical, baka it's her way lang to process the boredom, di ba? Naglalaro sa tubig, or dahil mataas ang kanyang hormones, naglalaway siya, binublow-blow niya. So, Jessica, ang mas malaking problema talaga ay yung simptomas na ayaw kumain, naglalagnat, bumabagsak, ayaw nang tumayo, yun talaga yung abnormal. No? So, yan ang tingnan mo, Jessica, para makita natin kung meron ba tayong gagawin sa ating mga breeders na mga baboy. Alright? Flash natin next question. Kasi marami pang may tanong na hindi natin kayang sagutin lahat. But hanggat kaya natin, sagutin natin. Next question natin mula kay Girlies Nagpulo. Doc, ano po bang gamot pag natetanus ang baboy natin? Tetany. Ano ba to? Merong dalawang tetanus sa baboy, girly, no? Meron tayong tinatawag na calcium tetany. Yung calcium tetany ay dun sa mga bagong panganak na baboy na dahil sa sobrang dami ng sumuso, naubusan ng calcium, kaya bumagsak yung nanay, nanigas.
So, calcium tetanido ang tawag nun kasi naubusan ng calcium, nagtaas ang lagnat, ayaw nang tumayo, naubusan ng gatas, calcium tetanido, so ibang gamutan yon. Meron mang iba naman na, usually mga baboy, na nanigas bigla kasi yung may bacteria na Clostridium tetani, kaya nung pumasok yun sa nervous system, nanigas yung baboy natin. No? So, ano ba sa dalawang yun ang problema mo, girly? Yung inahin na naubusan ng gatas, na nagka-ubusan ng calcium, kaya nanigas, bumagsak, or yun ba yung nanigas dahil sa bakterya? So, sagutin natin yung dalawa, no? Girly, pag sa mga inahin mo yan na bumagsak, kailangan mo bigyan ka agad ng calcium yan. Kasi nga yun naubos. So, mag-inject tayo ng CBG or DCM, yung calcium borogluconate or DCM, the calcium monophosphate, no? Mabibili mo yan sa mga tindahan. Sundin mo yung dosage doon sa botelya, i-inject mo yan. No? Marami yan. Depende yan sa brand na nabili mo. Tapos, sabayan mo pa yan ng pain reliever at pambaba ng lagnat. Kasi, magkakalagnat yan pag naubusan ng calcium, ang sakit na katawan yan eh. So, unahin mo yung calcium, tapos kabilang liig naman yung mga tolfenamic acid, tolfenadine, okay? Para lang yung pain. Kasi hindi magpapadede yan. Okay? Tapos, kapag ka medyo nakarecover ng konti, pwede mo nang bigyan ng oxytocin para lumabas yung gatas. Okay? So, again, calcium and pain reliever. Yan yung una mong ibigay sa calcium tetani. Kapag ka bacteria naman dahilan, nanigas yung baboy mo dahil sa bacteria na Clostridium tetani, antibiotic naman yan. Subukan mo yung ating antibiotic na oxytetracycline long-acting, yung ating Alamycin LA. 1 ml per 10 kilograms. Baka mahabol pa natin, pero kadalasan talaga, pag nanigas na yan, talagang, talagang mamatay na yan. So, late na. Yung calcium tetani niya, yung Clostridium tetani niya ay pumasok na sa utak, mahirapan tayong maghabol. So, nagsimula pa lang bumagsak, bigyan natin kaagad ng antibiotic na Alamycin LA. Klaro ba yan, girly? Right? So, habang nina-digest nyo yung information na yon at habang nililista nyo yung mga gamot, no? May pa-shoutout tayo kasi daw maraming mga shoutout. Shoutout mula sa Capiz Province kay Ed Ann John Tuting. Hello, Ed Ann. Kay Shirley Oledan dyan sa Leyte. Hello, kumusta man ka din ha? Shirley sa Leyte. Sa Guimaras naman, kumusta ka dyan? Amara TG. At si Ricky Kanda ng North Cotabato. Alam mo, galing ako dyan sa North Cotabato. Sana po naka-attend kayo ng fiestahan natin sa Kidapawan at sa Midsayap, North Cotabato. Ang daming taong umattend at sana yung lahat ng natutunan nyo sa seminar natin ay na-apply nyo na sa inyong mga babuyan. Kasi buong araw tayo nag-seminar, kung di ba naman kayo maraming natutunan, ewan ko na lang sa inyo. Yan ang ating fiestahan dyan sa Midsayap at Kidapawan, North Cotabato. Ayan. Tingnan natin yung kwentong kabimig natin. Let's learn from their experiences at panoorin natin ang kwentong ito. First time kong bumili ng Bimig kasi product to ng San Miguel. Siguradong mahusay. Inaasahan ko na ang Bimig, yung grower ng Bimig ay makakapagpalaki sa aking mga alaga. Pagka mas malalaki na yung pigi, ay di maganda na yung weight niyan. Itong feeds na ito ay may kontrabaho daw. Hindi siya ganong maamoy na hindi magagalit yung mga katabi ko. Kaya gusto ko itong subukan. Tayo ay nagbabalik dito sa ating Itanong Mo kay Doc. Kasama niyo ulit ako, Dr. Eugene Mende, dito sa Alagang Bimig Facebook page. Nakakatuwa, nag 3,100 na naman tayo. We're down to our last 10 minutes, pero ang dami pa rin nagtatanong sa atin. Alam ko, hindi namin lahat to masagot ngayon, pero i-compile ito. Kukunin ito ng ating mga community managers para tanungin, no? Sagutin namin to offline, o di kaya sa next na tanungan natin, balikan natin yung mga tanong na to. Pero,
bago tayo magsagot ng more questions, meron tayong top questions lagi. At baka pag diniscuss natin ito ay masagot na rin yung maraming tanong ninyo, no? So, ang question na to ay nasagutan natin yung top questions, no? Top 2 questions. Kanina sabi natin yung, Dok, ilan ba dapat ang anakan ng ating mga inahin? Sabi natin 12. At ang timbang na yan ay 1.5. Ang hindi lang tinasagot sa top question na yan ay, Dok, ano ba ang timbang ng aking mga biik pagkawalay? At itong pagkawalay na ito yung pinaka-importanting numero na dapat nating ma-achieve kasi yung winning age natin ay 30 days. Dati 28 to 30 days yan. Kailangan tama ang timbang na yan. Kasi yan ang pundasyon ng tamang simula. No? Kasi ang timbang yan ay dapat 8 kilograms at 30 days. At dapat from then on, kalahating kilo ang ginigay ng inyong mga biik mula pagkawalay. Kaya nga, kung kayo ay namimili ng biik pang fattener, kung yan ay 40 days mula pagkapanganak, dapat ang timbang niyan ay hindi bababa sa 12 kilos. Kung bababa sa 12 kilos yan, bansot yan. Walang magawa pag bansot yan ang pagbenta. Kung 45 days naman yung biik mong binili, kailangan timbang niyan hindi bababa sa 14 to 15 kilos. Kailangan alam natin yung tamang timbang para hindi kayo naloloko. Kasi pag bumili kayo ng bansot, talo na kayo. Diba? Kahit ano pang pagkain ninyo, may problema na yan nung pagkabiik niya eh. Now, paano ba makuha natin, Dok, yung ano bang technique, Dok, para ang biik ko pagkawalay ay 8 kilos? At 40 days, Dok, 12 kilos. At 45 days, Dok, 15 kilos. Ano bang technique nun? Ang pinaka-important technique nun. At kung meron man kayong dapat i-execute lang at maalala ngayong araw na ito, ay kailangan yung biik ninyo mula pagkapanganak hanggang 3 days, walang ibang ginawa kundi uminom lang ng colostrum. Yung unang gatas. Hello mga kabimeg, yun yung pinaka-importante. Hindi yung pagbigay ng vitamins, hindi yung hinihiwalay nyo, hindi yung pinuputulan nyo ng ngipin, hindi yun. Kasi alam nyo ba kung anong meron dun sa unang gatas? Tatlong pinaka-importante na dun lang nakukuha. Una, yung antibodies, immunoglobulin. Yung antibodies na yon, kapag ka nasuso ng mga biik yon, hindi sila madaling magkasakit. At kung magkasakit man sila, madaling gumaling. Pinapatay lang yung papasok na bakterya, papasok na viruses, kasi ang dami niyang nasuso. Pag hindi niya nasuso na yon, kaya madali siya magkasakit. Okay? So pag alam niyo madaling nagkasakit yung mga biik ninyo kasi hindi siya nakasuso ng maraming antibodies. Number 2, hindi siya nakasuso ng unang gatas na, nandun sa unang gatas na yon, ang meron doon ay yung high energy fat. Pag nasuso niya yon, dodoble ang kanyang timbang kasi grabing energy na yon, grabe yung bilis ng pagtubo niya. Kaya kung nanganak yan, from birth, 1.5 kilos na yan, in day 3, sa day 3, titimbang ng 2.5 to 3 kilos yan, dodoble halos ang kanyang timbang kasi sa pagsuso niya ng unang gatas na merong fat. Doon lang niya makuha yon sa unang gatas. And last but not the least, ang pinaka-importante sa lahat doon sa unang gatas, yung enzyme, yung lactase, na siyang mag-convert nung gatas into timbang, na siya mag-convert nung booster feeds into timbang, mag-convert ng pre-starter, starter, grower. Pag marami siyang masusong enzyme, lahat ng kakainin niyang feeds, i-convert niya into timbang. So please, wala kayong gagawin kundi dede lang dede. Kasi yung unang gatas na yon, 60 to 80%, doon lang yun nakukuha sa first 10 hours. First 10 hours, wag po kayo magputol ng ngipin, please. Kasi pag nagpuputol kayo ng ngipin, hindi sa dede ng unang gatas, nandun yung magic. Wala kayong gagawin kundi dede lang. Pag labas ng unang biik, dede ka agad. Pangalawang biik, dede ka agad. Pangatlo, dede ka agad. Dok, yan lang kung magputol ng ngipin. Magputol ka ng ngipin pagka natapos na yung colostrum. On the day 3, kasi nga 48 hours wala ng colostrum. So pagkatapos ng colostrum, kasi yung pinaka-importante, day 3 ka na magputol ng ngipin. Pag nagputol ka ng ngipin, yung tip lang po, please. Kasi kung ikaw maputulan ko ng ngipin tapos masakit ang ngipin mo, dedede ka ba? Di ba? Hindi. So please, tip lang, wag masaktan. Tapos pag pinutol yung tip, tsaka mo naputulan ng buntot, tsaka putulan ng iba pang mga processing. Basta walang kayong gagawin kundi magputo lang, magdede lang on the first day 3.
At yan ang makikita nyo doon sa inyong Bimig Biology. Klaro ba yung mga kabimig? Kung kayong maalala ngayon, please, ito lang. The magic of the colostrum sa unang gatas na siyang magsispell sa difference ng timbang ng pagkawalay at timbang pagbenta. Please, lalo yung mga gumakain ng bimig. Yung mga hindi nagbibimig, hayaan mo sila. Pero kayo nagbibimig para talagang ma-absorb yung bimig na kinakain, para ma-convert to timbang, kailangan ng colostrum. Klaro yun mga kabimig? Ha? Klaro ba yan? Okay, kung hindi man, tingnan natin yung next na... okay, kung wala na kayong tanong, tingnan natin yung next na question. Ang next na question ay mula kay Dodong Tahale. 95 days buntis pero basa ang dumi niya. Ano po ang gamot? 95 days na buntis, pwede ka maggamot dito mga kabimeg, okay? Kasi malapit itong mga anak, very safe itong bigyan ng antibiotic. So kung nagtae man siya, pero teka lang ha, hindi normal sa mga ganitong matanda ng mga baboy or breeders ang nagtatae. So tingnan mo muna, teka lang ha, ba't ba ito nagtatae? Nagbago ka ba ng pagkain? Naglipat ka ba ng pagkain? Baka yun ang cause ng pagtatae. Baka yung tubig na iniinom, mataas ang bakterya, no? Ano pa bang mga common cause? Kung kadalasan dito sa edad na to, pagbasa ang tayo parang lugaw, ang bakterya na dahilan nito ay yung Lawsonia intracellularis. Ang sakit na to tawag ay ilitis. Okay? So normal lang yung baboy mo, yung inahin mo, normal lang siya, hindi siya nanghihina, pero yung kanyang tae ay medyo basa na parang lugaw. Pag lumala ito, hindi mo ginamot, magiging pula yung tae kasi nagsa-start na yung bakteryang kumutkot sa bituka. Kaya nga ilitis, nagbi-bleed na yung bituka, kaya nagkukulay pula na o nagkukulay copper na yung dumi, medyo malala na yan. So, habang nagsisimula pa lang yung mga mature mong mga baboy, growers, fatteners, breeders, buntis, barako, pag nagsimula na silang magparang lugaw yung tae, maghalo ka na kaagad ng antibiotic sa tubig na iniinom nila ng Thiamulin. At ang kagandahan na yan mga kabimeg, yung ating Doxylin Gold Premium ay merong Thiamulin. So, the moment na nagbasa yung dumi ng mga palaking baboy ninyo, maghalo ka na kaagad ng Doxylin Gold Premium, isang sachet sa isang galong tubig, ipainom mo tuloy-tuloy hanggat hindi tumigas yung tae. Kasi itong Lawsonia intracellularis na to, medyo nasa loob na to ng bituka, medyo matagal ang gamutan nito. 14 to 21 days. Mga anak na to, Dok, pagkapanganak, tuloy-tuloy mo pa din. Kasi yung Doxylin Gold Premium, makatulong din yan sa iba pang mga pneumonia, at yung vitamins siya, makatulong din para sa ganang kain ng mga baboy at sa paggagatas niya. So, huwag kayong matakot sa buntis na baboy, pwedeng-pwede, at nanganak na baboy, pwedeng-pwede yung ating Doxylin Gold Premium. Huwag kayong matakot, safe na safe yan sa buntis, nagpapasuso, o nanganak na mga baboy. Klaro yung mga kabimeg? Ha? Alright? At meron tayong, alam nyo ba? Alright. Post natin, alam nyo ba sa mga baboy natin, ang kalaban natin ay yung baho ng dumi. Ngayon na may mga kapitbahay tayo, marami na nag-aaway dahil sa dumi ng baboy, di ba? Lalo na sa mga magkukumare, nag-aaway dahil sa dumi ng baboy. Para hindi na kayo mag-away at bawas na kayo sa amoy ng mga dumi ng baboy ninyo, subukan nyo yung ating Bimig Premium Feeds. Yung ating new formulation ngayon, dati meron tayong Yucca Extract. Yung Yucca Extract kasi, nakatulong yun sa ammonia, pagbabawas ng ammonia. Pero yung hydrogen sulfide, yun yung hindi kaya ng Yucca Extract. So nagdagdag tayo ng saponin. Yung saponin na yan, hinalo natin yan sa Bimig, lahat ng Bimig Premium Feeds, lahat ng Bimig Feeds, para i-attach niya. Talagang tanggalin niya yung hydrogen sulfide na siya nagdadagdag ng amoy dun sa dumi ng baboy. So yung kombinasyon ng Yucca Extract at saponins ay nagtatanggal ng ammonia at hydrogen sulfide. Kaya nag-testing tayo sa lahat ng mga feeds ng commercial feeds ng baboy. Ang pinakamababa ang ammonia, hydrogen sulfide at amoy ay ang Bimig Premium Feed. So, dahil bawas ang ammonia at hydrogen sulfide, mabaho naman talaga ang dumi ng baboy, pero kung pinakamababa ang amoy ng baboy based on research and development testing, ay ating Bimig Premium. So sana subukan ninyo. And of course, dapat dry. Lagi tayong
lagi tayong hindi basta ang babuyan natin. Kasi yung tubig, pag nag-attach yan sa dumi ng baboy, lalong lumalabas yung amoy. Lalong lumalabas yung ammonia. So kapag pagka nilinis natin yung mga dumi, tinanggal muna bago maglinis ng kulungan, mas hindi mabaho yung baboy natin. Tapos pag meron tayong mga drainage na doon natin napapatakbo sa malayo yung mga babuyan natin, yung dumi ng baboy natin, natatapon natin ng tama, pag nilinis natin yung kulungan, wala na yung mga dumi. Natanggal na. So wala masyadong contact between the tubig and the dumi, hindi masyadong mabaho ang baboy natin. So tamang paglilinis, araw-araw, regular, dry cleaning, regular pagtanggal ng mga dumi, with BMEG Premium Feeds, talagang hindi mabaho ang dumi ng baboy natin. Klaro ba yan mga ka-BMEG? Ayan na. Tayo ay lumampas na sa 3:30. Alam kong gustuhin man nating sagutin lahat ng tanong, wala na tayong oras. Pag tumagal naman tayo, baka magsawa kayo sa amin, di ba? So, yung mga nakaka-miss nito, ipopost lang namin to sa ating BMEG Facebook Live. Panoorin nyo lang to mamaya, popost natin. At balikan ninyo yung ating mga tinuro para maalala ninyo yung mga gamot na hindi nyo na nasundan. Mamaya, pag-post natin dito sa ating Alagang BMEG Facebook page, ay mapanood nyo uli para ma-review ninyo. Ayan. Mga ka-BMEG, ito po ang... meron po akong request, no? Tayo ay May 8 ngayon, sa Lunes ay eleksyon. Bumoto po tayo ng tama, ha? Alam nyo kung sino ang tama para sa kinabukasan ng ating mga anak at ng ating babuyan, di ba? Bumoto tayo ng tama, no? Huwag tayo magbakasyon, no? Bumoto tayo sa mga presento. Ito si Dr. Eugene Mende, kasama ng aming mga community managers dito at sa lahat ng mga nagsiserve sa inyo na mga technicians, dealers, mega dealers, distributors, at mga sales forces namin. Maraming salamat sa pagtangkilik ng BMEG Premium Feeds at ng San Miguel Animal Healthcare. Ito again si Dr. Eugene Mende. Hanggang sa muling pagkikita dito sa Itanong Mo kay Doc. Maraming salamat po.